Magandang gabi po sa inyo lahat. Magsitayo po ang lahat para sa pagdarasal ng Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Panginoon ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Panginoon, puno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at yung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at yung kami mamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayam sa atin. Aba, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at yung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami sa ating Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kung lamang sa pamamagitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, papundaman sa lahat ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng iyong pagkakulay mo kami sa kanyang at sa lahat, alam na ang Jesucristong Panginoon natin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at special intention ni Consolasyon at Pamilya, Alvin Salsos, Carlito Bautista at Pamilya, Lolan Ann Caparas at Pamilya, Bernie at Susan Pablo at Pamilya, para sa special intention ni Jenny Chavez Estrella, para sa kaarawan ni Natalie de la Rosa, Maria Cecilia Agapito, at Irene Eclair Cruz, para sa speedy recovery ni Noel Cabral, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Daniel, Juliet, Carmelito, Vicente, Lealtad, at Rosalina. Ikalawang linggo ng Kwaresma, linggo ng Pondo ng Piyore. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo sila. Ang pamamahinga ay mahalaga sa kalusugang espiritual. Ito'y para marinig natin ang tinig ng Diyos at maunawaan kung ano ang hinihingi niya sa atin. Sa liturhiya, sa taong ito, ang pagpapanibago ng liparan ang pinagtutuunan ng pansin. Si Moises at si Elias ang kumakatawan sa lumang tipan na binubuo ang kautusan at propeta. Si Kristo naman ang bagong tipan ng Ama. Itinuturo ng simbahan na ang pamamahinga sa Panginoon. Ang pamamahinga ay kailangan para sa kalusugan ng ating isipan at katawan, at madalas mahirap makamit dahil sa napakaraming gawain na sa atin ay iniaatang. Subalit, ang pamamahinga ay mahalaga para sa kalusugang espiritual upang marinig natin ang tinig ng Diyos at maunawaan ang hinihingi niya sa atin. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sana nga
yakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matang kilig, tungkulin makanap. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matang kilig, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag, ng pusang matang kilig, tungkulin Purihin natin ang pambungad na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong lahat ang Panginoon. Ikalawang linggo sa panahon ng 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Linggo ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon.
linggo upang hikayatin tayo that we are more than a man, more than a woman, that we are children of God. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinululugdan. Kami nawa ay makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi pinagkait ni Abraham sa Panginoon ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Dahil dito, napatunayan ng Panginoon ang malaking pananampalataya nito sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na itinuturo ko sa iyo at inihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuturo ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang saksakin niya ang babata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nagpasabi sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak.
Mula sa langit, nagsalitang mula kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon, ang mga ngako sa iyo, yamang hindi mo pinagkain sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalaan kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kawal. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng Panginoon kung may patatay. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaranda. Tugon, Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. narito ako inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y ililigtas, kinakalinga at tinutubos. Ako'y ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalabat. Tugon, Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirap sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibigay ang anumang pangako ko sa iyo ay lilitawan. Tugon, Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya nga ipagkaloob niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa atin lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon, namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isang tinig mula sa langit ang nagpahayag na si Jesus ang kanyang pinakamamahal na anak at siya ay dapat napakinggan. Tayo po ay magbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo.
Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas sa bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila naroon, nakita nila nagpapanyo sa Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan, naging puting-puti, hangga't walang sino pang makapagpuputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nagpag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y lumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 bubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapa at narito'y may tinig nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagkakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumaba sila sa bundok, ay may pitik na nagpupilit sa kanila ni Jesus, "Huwag inyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang pagbibiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Balikan natin ang pagyayari sa Ebanghelyo noong nakaraang linggo. Dinala ng Espiritu ang Panginoong Yesus sa ilang. Ang sabi sa Ingles, Jesus was delivered. Hindi siya dinala. Kung hindi, itinulak sa ilang. Mahalaga ang ganitong larawan para makita natin ang kahulugan ng Ebanghelyo ngayon. At ano nga ba ang dahilan kung bakit halos itulak ang Panginoon sa ilang? Hindi lamang upang suungin ang mga tukso, kundi sa ilang ay mapatotohanan kung sino ang anak ng tao. The emphasis was on the Son of Man. Jesus is the Son of Man. At napakahalaga para sa atin na marinig yon ng isang tao ay hindi napatalo ng kanyang tukso. That as man, Jesus was able to prove how it is to be a man. At paano nga ngayon? Isang tao na hindi mangangatwiran, tao lang ako. Sa halip, isang tao na maninindigan, tao kasi ako. Iyon ang pinatunayan ng ating Panginoon. That man is not weak. That man is incapable in front of temptation. Ipinakita sa atin natin, Panginoon, that the power of man comes out very strongly when he is confronted
in the testing of his humanity. Nagwagi ang Panginoon sa kanyang mga tukso dahil nakita niya ang kanyang sarili na hindi lang ako tao. That I am beyond my own weaknesses. That I am truly a man. At ano nga ba ang katotohanan ng pagiging isang tunay na tao? Sa Ebanghelyo at sa mga pagbasa sa linggong ito, ipinakita sa atin ang katotohanan ng ating pagkatao. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham na si Abraham buong buhay ng kanyang pag-aasawa ay nanalangin na, "Give me a son." At binigyan siya ng Diyos ng isang anak, si Isaac, upang paglaki-laki nito nung binatilyo na, sabihin sa kanya ng Diyos, "Offer your son." Dinala ni Abraham sa bundok ang kanyang anak. Sabi sa pagbasa kanina ni Brother Jaime, nang sinaksak na ang bata, hindi pa po nasaksak, nang sasaksakin na ang bata. Ano ang nais ipakita rito? That the power of man is when he is able to let go of what is most precious to him, his child. At makita natin sa ganung klaseng larawan, nagkita ang kalagayan ng tao na kaya pala ni Abraham ng tao na bitiwan ang pinakamahalaga sa kanya, his only son. At ipinakikita rin sa atin, ibubunyag sa Ebanghelyo, "My beloved son," kaya ding bitiwan ng Diyos ang kanyang anak. Kaya the proof of a man is his own capacity to let go of what is most precious in him. Dahil kapag hindi natin natutunan na bitiwan ang pinakamahalaga sa atin, ang sabi sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, mawawalan noon. It is our own power to let go that we are able to save our own lives. Kinukwento ng isang pare sa kanyang military training na mayroong isang exercise ang tawag ay Tarzan exercise, kung saan kakapit sa lube para lumipat doon sa kabilang lube, para lumipat sa kabilang lube. Every time he tried, lagi siyang bumabagsak. At sabi ng nagtitrain sa kanya, hindi mo mahahawakan yung kabilang lube hanggat hindi mo binibitiwan ang hawak mong lube. So let go of the first rope and then grab the second. If you continue to hold on to the rope, you cannot grab the next rope. At ganun nga ang kanyang ginawa. Pag-swing niya gano'n sa kabilang rope, binitiwan niya yung hawak niya, and he was able to jump to the second rope, and he was able to succeed. Ang sino man na nais makita ang kabuluhan ng kanyang buhay must remove himself from the security of his own life. Kung ang security natin ay ang ating
kaya karunungan, ang ating kayamanan, o ang ating pagkatao. Makikita lamang natin ang kahulugan nito sa ating buhay kapag hinayaan natin ito. Dahil kapag binitiwan natin ang bagay na mahalaga sa atin, doon lamang natin makikita at mahahagilan na higit pang mahalaga ang mahawakan natin. Sabi ng marinig ni Pedro, nakausap ng ating Panginoon ang propeta at ang kautusan, si Moises at si Elias. Sabi ni Pedro, dumito na lamang tayo. It was a beautiful experience. Alam ni Pedro, patungo sila doon sa panganib sa Jerusalem. He was tempted not to go to Jerusalem anymore. We are already secure here. Hayaan na natin yon. Huwag na tayong tumuloy sa Jerusalem. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 kubol. One for you, one for Moses, one for Elijah. Let's hold on to this. But Jesus is telling, let go. To let go is to prepare for something nobler than what they had just discovered. Parang sinasabi natin, Panginoon, Pedro, hindi pa ito. Hindi pa ito. Bagamat nakatatakot ang mangyayari sa Jerusalem, but this is already an assurance that it doesn't stop in Jerusalem. Let go. Dahil naisituro ng ating Panginoon that the greatest joy of a man is to find himself closest to God. At iyon ang kahulugan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. To let go of whatever we are holding on if we want to rediscover the joy of our humanity. Dahil hindi natin kailanman mahahagilap ang Diyos sa ating buhay hanggat hindi natin binibigtiwan ang ating mga pinahalagahan. Mahalaga kung ganon na sa pagpapatuloy natin ng ating karanasan sa panahon ng Kwaresma, na matuto tayo na bitiwan ang ating buhay. Bitiwan maging ang pinakamamahal sa ating buhay upang hawakan natin ang tunay na buhay sa ating Panginoong Jesucristo. The transfiguration of Jesus is simply a preparation for the glory that is to come to man, the fullness of one's life. Kaya, doon sa ilan, kung saan halos itinulak ang ating Panginoon, doon pa lamang ipinakita ng ating Panginoon that in order to win over temptations, we need to let go. In letting go, we will encounter the glory of the fullness of life na ipinakikita naman sa atin ngayon ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Magnilay tayo.
Lumayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Ipinapakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ang bibig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Amang maawain na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak, at sa halip ibinigay para sa atin, halinang dumalangin, Panginoon, digin ang iyong bayan. Panginoon, Digin ang iyong bayan. Upang ang sambayanan ng Diyos na dumaraan sa pag-uusig at sinusubok ng pagdurusa ay ituring ang pagbabagong anyo ng Panginoon bilang pangako ng pagtatal ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin ang iyong bayan. Upang tigilin ng anghel ng Diyos ang kamay ng mga nasa kapangyarihan at mga namumuno na nagbabanta ng sakripisyo ang kapayapaan at pag-unlad ng bayan para sa kanilang pansariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin ang iyong bayan. Upang ang pag-aayuno at abstinensya ay magbunga ng higit na pag-ibig para sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong lahat na natitipon ngayon ay pakinggan ang tinig ng bugtong na anak at maging kasangkapan sa pagbabago ng lipunang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin ang iyong bayan. Upang ang ating mga kapatid na yumao ay magkamit ng bagong buhay sa piling ng may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating mga pasalamat at kahilingan, gayon din ang Ginoo at Ginang Jesuit sa pamilya, Konsolasyon at pamilya, Alvin Salsos, Carlito Bautista at pamilya, Lorin Ann Patamas at pamilya, Bernie at Susan Magio at pamilya. Sa espesyal na kahilingan ni Jollibee Chavez Estrella, para din sa intensyon ng kaarawan ng Tonet de la Rosa, Maria Cecilia Agapico at Irene Claire Cruz, para sa mabilisang pagaling ng Noel Carvalho. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa kapayapaan ng lahat ng pumanaw, lalo na sa Daniel, Julian, Carmelito, Vicente, Real Card, at Rosalina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Patuloy natin ipagdasal ang ISIS na nawa, liwanagan ng Diyos ang kanilang kalooban, ang kanilang isipan upang matutunan nila ang pagkalang sa kalinangan, ang pagkilala at paghilig sa kapwa-tao, at gayon din ang pagbibigay daan sa karapatang mabuhay ng mapayapa ang kapwa. Nawa sila ay higit magkasihan ng biyaya ng Diyos. Pagdasal natin din ang ating mga katabi ngayon. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Itulot mong kami ay makasunod kay Kristo at makapagbagong buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin po natin ang awit sa pag-aalay.
mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at ni Jose, naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alaanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag-itapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig na nagbulbud-lugod sa iyo, may pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo ay magkakapatid sa isang Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Dumanalangin kami sa iyo, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan at ilayo kami sa anumang kapahamakan. Habang kami naghihintay sa pagdating ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunyan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Matiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Peace be with you. kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Si Kristo. Narito siya ngayon at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang tingin. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. ngunit sa isang salita mo lamang ay aking ginagawa. Mangyari lamang kong hintayin ang atas ng Asheres bago kumila sa pangungod mo. Salamat.
Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pare na nag-isa sa ating misa sa gabing ito, si Father Vic. Siya po ay taga Cebu. Palapakan namin. Nais din natin anyayahan ng bawat isa. Every day, meron po tayong pagdadaan ng krus dito sa ating simbahan. Alas 11 ng umaga ang misa. Pagkatapos ng misa ay kasunod nito ang daan ng krus from Monday to Friday. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayong paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misang ito, meron pong Tese Prayer sa pamumuno ng ating mga kabataan. If you are not too occupied, please join us in the prayers. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat at magandang gabi sa inyo.